Lord. Kahit kailan di nagkulang ating Panginoon. Amen? Every day has been provided in spite of our unfaithfulness, no? And sometimes, dili ta matinud-anon, pero ang Ginoo faithful siya mga saan. Wala kita pakulangi sa Ginoo. Amen ba? And sometimes we forgot to kanang na mga butang ba nga dili ta sincere sa ako ang relationship sa Ginoo, pero still kaon gihapon ta katulo sa isang adlaw. Amen? Nay panahon nga murag wala na to natagaan ta kung pagtagad ang Ginoo sa akong life. And sometimes kung na lang ta sa Ginoo, if naanatay needs, naanatay bation, no? It's reality. And that songs reminds us that kanang wala gyud nagkulang ang Ginoo sa ato. And that phrase kanang nga word unta ba nga mo'y mag encourage siya to do more of the Lord. Not just na akay gikinahanglan, natin kinahanglan muduol ta sa Ginoo. Muduol ta sa Ginoo permanente because the Lord wala gyud ta kalimti sa Ginoo. Through sa tanang aspeto sa atong life, sa ato ang kinahanglan, God is always there. Amen? And I believe that the Lord deserves a clap of praise. Amen. Praise the Lord. Pasalamatan lang ako ang Ginoo. No? Everything that we desire for God provided. Maghihatag sa Ginoo. So, I hope that it reminds us always na kanang deserve sa Ginoo ang ato ang faithfulness. Deserve sa Ginoo ato ang service. Mga mo-serve ta sa iya. Serve ang Ginoo sa ato ang gugma. No? Makalam magay pa sa laing butang. Sa Ginoo pa nga dili nga siya ang kuburan sa tanan. Amen? So, this morning, let's praise and worship the Lord through hearing His Word. Salamat sa Ginoo sa opportunity nga gihatag niya sa ato na able pa ta nga moanhi sa simbahan. Maayong mga panahon, no, na ay naapay mga napatay ka pamasahe. No, tungod. Although ang uban nagbaktas ang paingon dili, but to really karon nga panahon is not easy, no, because everything kanang nagataas, no, it's na crisis. But I believe that the Lord is our provider. So, ang Ginoo wala gyud nagkulang sa ato. So, I'm requesting everyone to please stand. Nindog ta as we ponder the word of the Lord this morning. If you have your Bibles with you, lihi kini diha sa libro sa Galatians chapter 6 verse 14. So Galatians chapter 6 verse 14 it says, "But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world." Sa Bisaya, sa Galatia 6, versikulo 14, nagaingon, "Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa cross sa akong Ginoong Hesus Kristo. E pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan." Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong, magdagota sa atong ulong, samtang kita mag-ampo. Hallelujah, we worship your name, O God. We honor you today, Lord. Let's worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Galaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Tapos ka sa among pagsimba. Tapos ka sa among dahil ko pagpasalamat. Buhi ka nga Diyos nga mag-ialagaran at walay sama kanimo. Ikaw ang sinugdanan o ang katapusan. Kita ni mo ginosulod sa among kasing-kasing, bisan paman gani ang buhok sa nasa among ulo, imong naihap kini. Wala kami matago nga sa imong atubangan o Diyos. Usa yukbo kami,
paubos sa among kagalingon karon. Nakita nimo ang tanan nga nahikanamo sulod sa among kasing-kasing sa mga butanga among nabuhat nga dili maayo sa imong atubangan. Bisan pa man ang mga pulong nga nagagawa sa imong mga bakba nga dili maayo. Nasa mong hunahuna imong nakita Ginoo. Ug bisan pa man ang pagbati nga dili maayo imong kining nahibalan. Ginoo, hinluoy kami. Isayloa kami o Dios. Ug salamat Lord nga himuon minimitakos ang ngayan nga magaduol nga na sa imong balaan nga presensya. Ginoo, salamat sa kagawasan nga imong gihatag. Lord, walay amo, imuha ang tanan Ginoo. Takos ka o ngayon ka nga pagaday ko. Wala ka nang ulang o Diyos, tanan imong gibuhat alang ka namo. Sa salamat Ginoo nga niningadlaw among mahatag ang among kasing-kasing una-una. Mahatag namo Ginoo ang tinuoray nga pagsimba nga na kanimo. Mahatag namo Ginoo ang among hunahuna na diha lang kanimo nga makasentro ang among hunahuna o Dios. Sa salamat Ginoo nga pilagi sa imong pulong mahimong madasig kami. Mahatag kalig-on alang kanamo. Especially Lord niini nga panahon. Salamat Ginoo nga mahimo kaming masaligon kanimo kanunay. Magatutok lamang diha kanimo kanunay. Kaya kini nagpamatuod Ginoo nga mag-unsa man ang tanan. Mahanaw lamang ang tanan. Kung wala ka sa among kinabuhi mahimo alaot ang among kalag o Dios. Sa salamat Ginoo nga tagaan mo dakong importansya ang imong pulong ug among pagsimba kanimo. Pangayo na mo Ginoo imong balang Espiritu Santo nga magatabon ka namo. Salamat Lord nga matag usa adunay pagtamod sa imong pulong, adunay Ginoo dakong pagtagan, dakong sincero Ginoo nga hatag og dakong respeto sa imong pulong o Dios ug labaw sa tanan sa imong presensya na ining kabuntagon. Pipila lamang kini ka oras. Pasalamat Ginoo nga amo kini mahatagan og dakong pagtagan. Labaw sa tanan Ginoo ang among pagdayon gana kanimo. Mabuni kami tanan Ginoo sa imong hamili nga duko. Ug dalaygon ka sa walay katapusan. Labaw sa tanan Ginoo sa gininhawa nga among naangkon karon. Kinabuhi nga among naangkon karon. Nga able pa among mga tiil nga makalakang Ginoo. Makaanhimi diri sa simbahan. Salamat Ginoo sa kagawasan. Panalangin nga among naangkon Ginoo. Panalangini ang imong mga katawan bisan na pa silang panimalay karon. Salamat Ginoo nga ikaw sa makigsulti ngadto silang kinabuhi. Salamat sa imong pagabuhaton. Imo Ginoo nga kini makasangkap, imong pulong mo imong makasangkap sa pagpanginahanglan sa imong mga katawan karon. Kini among gipasalamatan sa ngalan sa Amahan sa Anak, Dios Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen. Amen. Makapandingkod ta. Lalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Again, inay mong katapan na salamat kay naa ka karon. Amen. O, salamat sa Ginoo na kay mga bisita. Lalaygon ang Diyos. God is good. God is good. And all the time, God is good. Praise the Lord. Luyo sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan, sayutan ang Ginoo wala mausab. Amen? He's the same yesterday, today, and forever. The God whom we serve is faithful. Ang Ginoo nga atong gialagaran matinud-anon. Siya ang Dios na nagaayo sa balatian. Siya ang Dios na tuburan sa tanang butan. Siya ang Dios na naghatag og kalinaw, puno sa gugma. No? Wala mausab ang Ginoo nga atong gisimba. Bisan itaas na ang gasolina, ang diesel, ang Ginoo nagpabilin nga Dios. Ug angayan siyang simbahon. Amen? So, God deserve our worship. Sa unsang estado sa itong kinabuhi, unsang sitwasyon sa itong kinabuhi, ayaw kalimti nga naa kay Dios, na ay Dios na nag-sustain ka nato tanan. Amen? So this morning or this month, we have a new theme about established by the cross. So, though last week we
we celebrate, no, the death of the Lord Jesus Christ, of what He has done on the cross, and also His resurrection. But still, this whole month, we will tackle or pag-ambitan nato or atong sabton nga nang importance nang dako kaayo o significant or nganong importante nga atong kinabuhi ma-establish diha sa gihimo ni Ginoong Jesucristo sa cross sa Kalbaryo. Nganong kinahanglan nato gyud ni siya butang sa atong una-una o atong kasing-kasing atong masabtan na kanang tagaan natong dakong pagtagabang yung sakripisyo. Amen? Sa Sunday school, we discuss that when we talk about the cross, no, it talk about sacrifices, no, na ay mga pagsakripisyo. And the word na nakastruck sa ako ganun sa Sunday school is the cross display the act of love of the Lord Jesus Christ and God the Father. Kung makakita mo cross, kung sa imuhang nasa imong isip, kita mo cross kay na namatay. Kung makita mo cross ba, sa iyo dayon mabot sa imong una. Simbahan. No? Kung nga sa una nga, kung mag-birthday ta, butangan man ta diri o sana. Nakaagi mo na. Dugo cross nga no na siya. Kabalo mo sa meaning. Ako kabalo nga no. No, but atong maabli atong nahuna why anong sa Kristohanon or sa Christianity, cross has been always present, no, sa mga Christian, sa Christian nation na agid ng cross, because talk about death of the Lord Jesus Christ. Cross nganong sa church na ay cross because Jesus gave Himself, no, sa church. Ang church dili ang building, but you and me, kita, the people, no, is the church. And Jesus gave His life for the church. Mao lang nga ang simbahan niluwas na sa Ginoo. Amen. People in the church or the church itself is not perfect. Amen ba? Dili siya perfect. That's why naata karon because we need the Lord. Amen? So, bisan asa ka mo adto, mumingita kag perpekto nga simbahan, dili ka makakita. Because we need the Lord. No? Every people, dili kalbutana, nang hinahanglan ta sa Ginoo. So, we are the church itself and Jesus died for us. Mo na significance sa cross. No? Mo na dakong message sa kalibutan nga tungod sa dakong gugma sa Dios sa kalibutan gihatag niya ang bugtong anak sa pamaagi na mamatay siya sa cross aron sa pagluwas sa atong mga kalapasan. Amen? So sa verse na itong ibasa kanina, sinulat ni Pablo nga nag-iingon, apan alam kaniya, yung apan alam ang Pablo, magpasigarbo lamang ako sa cross, ingon si Pablo. He is so confident na kanang proud siya, no? Ipasigarbo niya nga ang iyang kinabuhi, magpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Jesucristo. Kay pinaagi sa iyang cross, pinaagi sa cross, patay na ang kalibutan alang kanako, ako patay na alang sa kalibutan. What does it mean? No? Kanang pasigarbo ni Pablo nga, tungod lang sa kamatayon ni Jesus ito sa cross, na he understand that, like what in Galatians 2:20 na,
ingon na, I am crucified with Christ. It is not I who lives in me, but Christ lives in me. No? Nasabtan ni Pablo nga, confident siya nga nag-ingon nga, I am proud and I will kanang akong isugid o akong ipasigarbo nga pinaagi sa cross, no? I am kanabang patay na ang pagkaako, no? Especially di-mention siya diri nga ang kalibutan alang kanako patay. So dili na nagmatter sa kay Pablo ang unsang naa sa kalibutan, no? And even ang iyang kaugalingon patay na sa kalibutan, no? Kana bang ang atong desire, no? Ang atong mga kailibgon, no? Sometimes we are distracted by this. Bisan nangalagad ta sa Ginoo. Sometimes we are distracted by the world's offer and even unsa ang mga kalihukan sa kalibutan. Pero ingon si Pablo, alang ka nako patay na ang akong kaugalingon sa kalibutan. Dili na nako natagaan og dakong pagtagad because it is Christ lives in me. Amen. Ingon siya sa Galatians 2:20 na it is Jesus o si Pablo, ang iyang kaugalingon, i-consider niya sa dahang gilansang si Kristo dito sa cross, i-consider niya nga iya pong kaugalingon, nalansang na po dito sa cross. And it is Jesus who lives in Him. No? Ingon siya, I no longer live, but Christ lives in me. That's why ingon si Pablo, patay na ang akong kinabuhi sa kalibutan. The life I live in body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. So yung anak ka, dedicated, passionate si Paul sa iyang faith sa Ginoo. And even as karon nga panahon na kanaba, it's so inspiring kung imong basahon ang kinabuhi ni Pablo. Yung anak siya ka-dedicated, yung anak siya kanang iyang gipuy-an, no, kung unsa ang kinabuhi diha kang Kristo. Naaman sa kaharuhay, naa sa kalisod. Ingon siya, I have been crucified with Christ. And I no longer live. Wala ko mabuhi sa akong kaugalingon lang, but Christ lives in me. Amen? Akong tubaling, kung imo na pamalandungan, balindot kaini siya nga pulong. So, muling si Pablo, apan alang ka na ako, magpasigarbo lamang ako sa krus, sa atong Ginoong Jesus. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang ka na ako, ug ako patay na alang sa kalibutan. I hope the world, whatever the world offers, no, dili na malagwan. I mean, kanang magpatigbabaw gyud ang atong gugma sa Ginoo. Amen? Bisan unsa pa man ang gihatod sa kalibutan, kung saan giinganyo sa kalibutan, alang ka nato, kinahanglan magpatigbabaw yun ang atong gugma diha sa Ginoo. Amen? So, if there is a time na mo choose ka between the offer of the world and God, no, sa imong pilion. No? Mingon kita nga, kini kay hayahay. Pero very opposite di ay, dili ay gusto sa Ginoo. Still ba nga imong pilion? So, wala ang atong kinahanglan hunahuna. So this morning, I'll be sharing to you about established by the cross. So, i-introduce na ako ang theme nato karon nga bulan, though very kanang familiar na gud siya, perminti na nato ni siya madungog. But why we need or why is it needed na usa ka Kristohanon establish niya ang kinabuhi dinha sa cross, diha sa kamatayon ni Jesus, diha sa mga sakripisyo, diha sa gibuhat ni Jesus sa cross sa Calvary. So in the first century, sa unang panahon, ang symbol sa cross is shame, treason, and public humiliation. And it reserved for the worst criminals. So sa unang panahon, ang simbolo sa cross is kanang kaulaw, no?
Kung kung kriminal ka, no? Mauna ang silot sa tao nga kriminal, very shameful or very kuagad siya kanang humiliating kaayo kung makita ka nga na ay tao magilansang sa cross minudyo wa ginay ko anang tawanan na, no? Kriminal. Something ingon ana ang meaning sa cross ni atong unang panahon. But pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus, it was transformed into a victorious cross. Tuo ba ta? Tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, kung gihatag niya ang kinabuhi, gipas-an niya ang cross, simbolo ba nga iyang gipas-an ang sala sa kalibutan, sala na sa mga katawhan, sa iyang pagkabanhaw, adunay transformation, adunay kausaban sa cross, simbolo sa cross, na it became a victorious cross and a beacon of hope. Na ay dako kayong paglaon because of Christ, the meaning of the cross today is completely different. No? Nalahi na siya. No? Sa una, ulaw kaayo kung mausa ka tao, no? Silutan na ilansang sa cross means you are worse, you are criminal yun ka. But when Jesus died on the cross, diha na pamatud-an kung unsa ka nagmadinaugod si Ginoong Jesus sa tulo ka adlaw na banhaw siya. Ug naanay dakong meaning sa pagkakaroon mao na sa mga Kristohanon sa Christianity, ang cross, there is power on the cross. Amen? There is power on the blood of Jesus. Muna nga, kanang, ma-remember na ko ba, no nga, kanang mahadlok bitaw, no? Siguro sa movie rin ako na makita, na yung mga aswang or something, mga dilimayo, cross, pang mahadlok daw. But, in the name of Jesus. Amen? Pinaagi sa ngalan ni Jesus, tungod kay ngalan ni Jesus, adunay gahom. And even the cross, because the cross is the symbol na nakaangkon ta sa kaluwasan. So being established in the cross is like building a house on a foundation that can never crack or sink. So, kung na Kristo sa imong kinabuhi, no, kung kinahanglan na imo masabtan nga kung imong kinabuhi gi-establish nimo, gihatag nimo diha sa Ginoo, especially ang kaluwasan imong nasabtan. It is like building a house, that a foundation that can never be cracked, dili siya ma-shaken, no? Meaning kung imong kinabuhi nakabase diha sa cross, no, nakabase diha sa gibuhat ni Kristo sa cross sa Kalbaryo, it means that our life, your life, our relationship with God are set in a stone because of what Jesus did, rather than based on how good or bad we are today. So kung ang imong kinabuhi, akong kinabuhi, nasabtan na ito, mapinaagi sa dugo ni Kristo, pinaagi sa gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, ang imong kinabuhi, sama nakabarog sa pundasyon na mao ang bato, no, nga bisan dili siya nagbase sa unsa ka nga tawo ka maayo, unsa imong naabot, unsa imong estado sa kinabuhi. But it is firm, dili siya matarog because ang imuhang kinabuhi founded dinha sa gibuhat ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. You know that you are saved by the blood of Jesus. Bisan pag usaon og inganyo siguro sa usa ka Kristohanon or usa ka tawo nga nakasabot gid bitaw siya sa tinuod nga kahulugan sa kaluwasan, no? Dili siya matarog, dili siya mahimong madani sa mga pagpanudlo ni kalibutan.
tungod na sayod siya ng iyang kinabuhi, gipakamatyan ni Ginoong Jesus. So, sama sa akong giganiha, gingon kagana, it is a foundational work of Jesus and how His sacrifices provide a permanent or established or settling of a believer's relationship with God. So, mao gid pinaka-importante nga atong masabtan nga I am saved. No? Luwas na ko because of Jesus, iyang gihatag iyang kinabuhi. But it doesn't mean na confident ka, kay luwas na ka. Kaingon si Pablo, that work out your salvation with fear and trembling. Nga ato kong trabahuan ang atong kaluwasan. No? Sa dihang niduol ta kag Ginoong Hesukristo, sa dihang nidawat ta kag Ginoong Hesukristo, sa dihang atong nasabtan nga namatay si Ginoong Hesukristo dito sa cross sa Kalbaryo, mao nang naningkamot ka, naay changes, naay kabaguhan sa atong kinabuhi. Amen? Dili kay naningkamot ka nga mausab, no? Para kanang i-bless sa Ginoo, no? Kundili kanang sa dihang nahibalaan nimo nga namatay si Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi. Mao nang kumbaga naningkamot ka nga adunay babag-o sa imuhang kasing-kasing. Dili pinaagi kay kanang gusto ka nga na ay something makuha, kundi nabag-o ka tungod kay mao ni ang gibuhat ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo alang kanimo. Amen. Nasabtan ba na nato? Na-mention sa Sunday School kaganiha, it is not about kanang maayo kong tao, no? I-bless ko ni Lord kay maayo kong tao, but i-bless ka ni Lord because there is change sa imong kinabuhi. Kay nahibalaan nimo, nasabtan nimo nga nahigugma ang Ginoo kanimo. Kay ang kamatayon ng ni Jesus ito sa cross brings transformation. Amen? Because we are forgiven. Nasabtan nato na we are forgiven pa na pasaylo ta, nahinluan ta. That's why mo na mag-motivate sa ato ang dili na ko mao sa gihapon sa una. Because I am saved by the blood of Jesus. Amen? No, so, I remember what I saw sa katong interview ni Marica Reyes ba to? Nga when she encountered the Lord Jesus Christ na through the Bible daw, nga kanang muhilang gid siya, maging emotional siya when she remembered how giunsa kadako ang gugma sa Ginoo sa iyang life. No? Muhilak ni daw siya pag once mahinumduman na niya nga kung giunsa sa Ginoo, pag giunsa bitaw unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa iya, kay ingon siya, I am the worst person kanang dili siya deserve nga pakamatyan, dili siya deserve nga kanang ihigugmaon, pero tungod sa gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi mao na nga kanang nakita niya unsa siya kaimportante at ubangan sa Ginoo. So it's not of kanang unsa ang atong gibuhat, but it is what matters is unsa ang gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Amen. Mao gyud na ang nagmatter unsa ang iyang sacrifices para sa imo ug sa akoa. Kay ang atong sakripisyo karon wala ra man ni sa kalingkingan. Right? No? Ang sakripisyo na atong naagian karon kaysa iyang sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo. Nga bisan kani sa kaugalingon niyang komunidad, wala siya giila. Yaga-yagaan siya, wala siya gi-recognize. No? Nga kana si Jesus nga taga Nazaret, anak man ni Jose nga panday. Anaon magani siya. So, grabe ang insulto, grabe ang pagyaga-yaga sa iya, but he overcome. Iya ginanggi atubang. Amen? Iya giatubang tungod kay as obedience po niya sa Ginoo, sa iyang Dios Ama. So, inguna na kay importante nga kinahanglan nato mahibalaan nganong makapangutana siguro ka, ano si Paul, ingana siya ka confident, I am crucified with Christ, and siya,
alang kaniya kanang mapasirgar buhot siya tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Kanang ingana siya kanang confidence siyang kaugalingon because nasabtan niya unsa ang gibuhat ni Kristo sa iyang kinabuhi, unsa ang sakripisyo ni Jesus dito sa cross. So for us also this time, no, at this present time, kinahanglan po nato ni i-refresh ato huna-huna every day. No, that I am saved. I-remind mo sa iyong kaugalingon that I am saved. Amen? I am bought with a price. I am loved by Jesus. Na even, gihatag niya ang kinabuhi. Gilansang siya sa cross. A way of death nga kanang very humiliating. Tungod kay gihigugma ko niya. So every day it should be naanak sa ato ang huna-huna. Dapat ibutang sa ato huna-huna when time nga kanang bitaw ma-down ta. Sometimes kung maka-encounter ta og mga struggle sa kinabuhi, no, kumingon ta lisuda sa panahon oy. Pero hinumduman mo si Jesus gani, yaman gani giatubang ang tanan. No? Isa sa mga butang na atong kailangan nga barugan nga wala man ta nag-inusara sa sitwasyon nato karon. Amen? So why is it needed to establish our lives on the cross? No? Number one, because it is fixed, strong standing. Ang cross signifies sa kanang unsa bitaw kalig-on, no, ang gibuhat ni Jesus dito sa cross, no? Before, ang mga tao nag-stand siya sa balaod. Ang mga Israelites sa unang panahon, through law siya, no, sa Torah, no, sa balaod. And it was fragile because of human sin. Sometimes ang balaod manggod kanang huyang siya because people can break it, diba? Pwede ta mo supak, no? And even mo disobey sa balaod, no? Nag-impose og balaod nga dapat dili nimo himuon. Pero masupak gyapon sa tao. So nakita na sa Ginoo nga lisod, no? Kasala giingnan si Adan ni Jesus nga or ni God the Father nga pwede ninyo makaon ang tanan bunga nini nga garden sa Eden. Apan kanang isa ka punuan din na ayaw din na ilapit. Balaod man to gihat instruction to ni Jesus sa Ginoo sa ila, pero wala na tuman. Ug mao to na ay nahimugso ang sala. So even before, very yun, kanang dili yun katuman ang tao. Moto na sa plano sa kaluwasan, ang Ginoo naglantaw yun na gusto niya nga mapasiguli ang ato ang relasyon, no, nganha sa Dios. Ug walay lain makahimo niini kay kung hatagan og balaod mo disobey magyapon. No? Tagaan ba na bawal lihi dito. No? Bawal ni siya. Kasi gani sa pagkaon. Bawal ni kay kataas sa cholesterol, kataas o dugo. Kumingan daw lami man ang bawal. Sarap daw ang bawal. So, dili gyud katuman ang tao sa balaod. Pero, moto, naana sa kasing-kasing sa Ginoo nga wala gyud lain nga mo rescue sa tao kung dili ang akong bugtong anak. Muna siya ang plano sa kaluwasan. Plano sa kaluwasan na ihatag yun sa God the Father ay ang bugtong anak nga mao si Jesus. Kay walay lain nga makahimlo sa sala sa kalibutan, pinaagi lang yun sa dugo ni Ginoong Hesus Kristo. Ato lang nasabtan. Muna ang plano sa kaluwasan. Why we need to establish our lives sa cross, sa gibuhat ni Jesus dito sa cross? Because it is firm, no?
it is fact gyud tinuod. And according to Colossians chapter 2 verse 14, na He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Sa New Living Translation. So, sa libuhan ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, our sins has been canceled. No, atong sala na cancel. We are destined to destruction. No? We are dito papadulong sa kalaglagan. No? Pero, pinaagi sa iyang kinabuhi, pinaagi sa paglansang niya dito sa cross, He canceled the record of charges against us. Amen? Kalipay na, no? Kunyari, ikaw, na-charge sa imong na nakasala ka, mo ni mong sala, you are convicted of murder, nanak na sa korte, and then you are punished, no? Kinahanglan mo ng bayaran, pila ka years, or life imprisonment. Pero bigla lang na ay sa imo ni save. No, instead na ikaw to nga mag-suffer, pero there is somebody nga ayaw, akuhon ako ang iyang sala. Ako ang ipunish. And that's how exactly the sin ba? Na kita na to ng ipunish because we are sinners. No? But Jesus did. No? He did everything para makaangkon ta sa kaluwasan. So our standing is no longer guilty. Dili na ka guilty because of what Jesus done on the cross, but you are justified. We are justified. And praise the Lord for that. We are set apart. Giluwas na ka, you are saved, you are free, no? Na kay kagawasan, dili na ka bound sa sala. Dili na ka slave sa sala. Amen? And we have the right to resist it. And pinaagi sa cross, pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus, so we can say, in Jesus' name, by the blood of Jesus, dili na ko padalaan yung mga butangan ni. Amen? No? Kung naka-struggle sa imong kinabuhi, you have fear, you have something na lisod ni mo i-break, you can say to that, you can resist to that, and using the name of the Lord Jesus Christ, using the blood of Jesus on the cross, because there is power on the cross. Amen? So, dili na ka ulipon sa sala. No, something na nag-go through kag addiction or something like that, na lisod di mo na, ay wala sa imong kagalingon, ihatag ni mo na sa Ginoo. And you can command on that specific thing na imong gina-go through, na wala gyud kay authority sa ako nga imo kong inganayon because I am saved with the blood of Jesus. Amen? That's the meaning. What is significant din na kinahanglan nato barugan. No, if there's anything nga nag-bother sa imong una nga always lang magbalik-balik nga ipa-feel guilty ka, no, you can resist that thinking and you can say it, I am not guilty, dili na ko guilty because I am saved. Amen? I have the freedom to choose and I have the freedom to resist. Na dili na yung ko padaog nimo. No? Sometimes Satan always put things sa una-una. Sometimes hikapon niya yung lawas, aron kapuyon ka, aron dili ka kasimba. Sometimes, what are the things na distracted ka? Anong dili ka kaanhi sa simbahan or something, dili ni mo mahatag imuhang panahon, bisa siguro sa pag-pray. Bisan gani sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Sometimes we are so, hadlok na kayo panahon na. Hadlok na dyan kaayo kay, even ang panahon ba, murag birahon sa tuwa nga, dili na ka maka-engage dinha sa presensya sa Ginoo. We've been distracted because of gadgets. No? Naaragid sa itong kamot no? Na anytime, pwede rin ito kabiski. Na nag-istorya diri, your phone is open and then scroll. Bisan ay nag-istorya mo huna-huna, wala diri.
That's destruction. Amen? But kung ikaw mismo sa imong pagalingon, mingon ka sa imong nahon na, I will do this, kay para ni sa Ginoo karong urasa. Dili ka dapat magpa-bound or magpa-gunit ni ana nga spirit. Kay it's a work of the enemy nga gusto ka i-distract diha sa iyang presence. So, why we need to establish our life sa cross, sa gibuhat ni Jesus, because it is fixed, tinuod siya, strong siya. No? Our standing is kanabang justified at ubangan sa Ginoo. It is established, no, unchangeable fact, because the debt has been paid in full. Because of Jesus' death, no, tanan nga butang nga atong nabuhat at ubangan sa Ginoo has been paid in full. Amen ba? So number 2, why is it needed na to establish atong kinabuhi diha sa cross is because it is the foundation of grace. Mo na ang pundasyon sa grasya sa Ginoo. Grace means the unmerited favor of the Lord, no? Na bisan dili nato deserve ihatag niya. So sa Old Testament, God promised to establish His people. Always God's desire nga kanang ma-establish yun ang iyang mga katawhan. Diba? They promise, si God nag-promise sa Israelites nga ihatod mo dito sa promised land, no? Kay na dito ang tanan, no? Ang flowing with milk and honey. No mo dito is promise sa Ginoo sa mga Israelinhon nga dalahon mo, no, ang kaliwatan or ang mga Israelinhon nga giled ni Moses, pero sad to say si Moses wala siya nakaabot sa land of Canaan na which is the promised land tungod kay namatay siya, no? Si Joshua ang nidala sa mga katawhan dito nga dapit. And sometimes, something on the journey, daghan kay mga circumstances nga ilang gina-go through. But still, atong tan-awon diri ba nga ang desire sa Ginoo nga ma-establish gyud ang tao, no? Tagaan gyud niya kanang nindot nga kinabuhi ang tao. Na ma-establish ka sa imong emotion, ma-establish ka sa imong nauna ang akong mututok gyud ka diya sa iya, mahimong malig-on ka. Amen? No? Mo gina-desire always sa Ginoo, dili lang na sa una hangtod karon that God wanted His people na ma-establish, no? Ma-strengthen ang faith, no? Ma-establish, malig-on ang pagtuo, because ingon baya siya diri sa kalibutan daghang trouble, no? Pero take heart, I have overcome the world. Ingon siya. Gusto ma-establish sa Ginoo ang atong pagtuo nga bisan luyo sa kalgubot, luyo sa kalisod, malig-on ka tungod kay naa ang Ginoo nga magauban ka natin. Amen? So it is the foundation of grace. So Hebrews 13 verse 9, it says, "Do not be carried away by all kinds of strange teaching, but it is good for our hearts to be strengthened by grace." Napanalanginan ka tungod na sa grasya sa Ginoo. Amen? Maayo imong lawas karon tungod na sa grasya sa Ginoo. Dili na sa supplement nga imong gitake. Amen ba nasabtan nato? Nakaabot ka sa imuhang naabot karon kay tungod na sa grasya sa Ginoo. Dili kay sa atong pagpaningkamot. Ato na nasabtan, no? Grabe maguna kong sakripisyo, pastora. Naging ko'y tulog bay. Ay, mauna. Mauna naabot ko, ani. Dili! Gisustain ka sa Ginoo, gigtagaan ka kusog sa Ginoo, bisag wa kay tulog. Nakahuman ka sa imong mga thesis and all. Amen? Remember God's grace given always. Dili kanya ani tagsimbahan aron panalanginan ta. Ani kita because we receive His grace. That's why we worship the Lord, because His love is dako kay ang gugma sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo taas. Amen? Pasensyoso si Lord.
Amen? No, gabisan usay maldita ka ita, nagasupak ta sa Ginoo. Di na to makita si Lord. I can do what I want. Anak ka no? Muna yung anak ka gracious si Lord. Yana kataas ang iyang pasensya. Na still, gi-providean gihapon kag pagkaon, gi-bless gihapon ka niya, gitagaan gihapon kag kaalam. Amen ba? So, it is the foundation of grace ang gibuhat dito ni Jesus sa cross. So, gusto sa Ginoo nga ma-strengthen ang atong kinabuhi sa iyang grasya. No? Ma-strengthen ta sa grasya sa Ginoo. Di ka na carried away sa mga ingon sa verse ba kanang mga teaching bitaw. Other side of it, mingon na ay grasya bitaw si Lord, makasabot ra siya. Nung anak ko dyan, no, other side ba? Grasya bitaw si Lord, utang man si Lord, makasabot siya. Pero dili ko na to abusuhan ang grasya sa Ginoo. Kaya na ako na ikinutuban. Remember, when Jesus come, dili na siya grasya. Judge na siya. Amen? So, we are accountable everything na atong gibuhat diha sa tubangan sa Ginoo. So, it means na pinaagi sa grasya sa Ginoo, no? Our identity and security are rooted in what Jesus did rather than our own fluctuating feelings. So, ang atong identity, ang atong seguridad, nakaroot yun, nakabarog, nakagamot dinha kay Jesus sa iyang gibuhat. So, pinaagi sa kaluwasan, no? Pinaagi sa gugma sa Ginoo, maoning hinay-hinay on process ko, no? Na i-transformation sa akong kinabuhi because of what Jesus did. Na ay something na nahitabo sa akong kinabuhi. Akong seguridad, ginahinay sa Ginoo nga dili ka mag-worry because kung ihatag nimo imong kinabuhi, surrender nimo akong imong kinabuhi kanako, everything kay siya man ang tag-iya sa future. So mao na ang gusto sa Ginoo nga mabutang sa akong una-una. Dili siya nag-base sa emotion na kung ganahan lang ka, no? Dili, ganahan ka, okay, pero dili lang po. Pero ang atong identity when we establish our life diha sa gibuhat ni Kristo, we are secure. No, we are blessed, no? Tungod kay ang Ginoong atong gialagaran puno man sa grasya. So without the cross, no, kung wala to nabuhat, wala to gibuhat sa history, our confidence goes up and down like a roller coaster. Balik-balik rin siya. No? Kung wala'y nahitabo, no, we are sige lang rin nato na balik-balik ang atong kinabuhi. In Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Amen? No? Pinaagi sa grasya sa Ginoo na luwas ta. Pinaagi sa tong pagtuo o dili sa kagalingon natong pagpaningkamot kini gasa sa Dios. Amen? Mao ni ato ang barugan ha? When somebody would ask us na, are you saved? Yes! According to Ephesians 2:8, for it is by His grace I am saved. It's not, dili ni ako ang trabaho. No? Dili na ako kailangan paningkamutan kay gasan ni sa Ginoo. Amen? Ato bang nasabtan ni? That's why we are confident na I am saved. Because grasya na sa Ginoo, it is a gift. Sa later part, pag ganyan ang verse kay, mao nga dili siya sa kabalingon kay, dapat dili ta makapasigarbo. No? It is God's work ang kaluwasan. Ako, pastor, maayman kong tao, nagahatag ko, no, nagatabang ko sa mga tao,
Luwas ako, Pastor. Kung ang pangutana, gidawat ba nimo si Kristo nga imong Diyos o personal naman luwas? So that could be the question. So, again, for it is by His grace you have been saved through faith, and this is not from ourselves, it is the gift of God. And number 3, why we need to, what is it needed na i-establish na ito atong kinabuhi diya sa cross, sa work ni Jesus on the cross, because it is an identification with Christ. It points to the believers that with Jesus in His death and resurrection, so we are identified. Sama sa gingon ni Pablo in Galatians 2:20, that I am crucified with Christ. It is not I who lives in me, but Christ lives in me. Amen? So you are identified now with Christ. Muna gitawag ang tao manidawat na kaging Yesu Kristo nga isip Dios o personal na manluluwas. Tawag siya na Kristohanon because Jesus lives in Him. Amen? No? Kristohanon ka because you allow Jesus to live sa imuhang kasing-kasing. Nangalagad ka, nagsubay ka sa iyang kabubuton. We are identified with Christ. Amen? Dili ta anak ni Angkol. Ha? Nga usually dugta na to sa bisa kunsa na namang anak ka ni something. Jesus name. No? But we are identified with Christ. Amen? That's why gitawag ka nga Kristohanon. No? Because you have Jesus in your heart. Muna nga, atong puyan na siya, na we are living with the Lord. No? Muna nga, mingon dita Lord, tabangi gyud ko. Nga, magpuyan gyud nako nga, magpuyo gyud ko diha sa imuha. Mga dili sa akong kaugalingon. Kaya kung sa ato mang buong self, kaya mga butang nga dili maayo sa kuha. Pero mingon ta Lord, i-control gyud ko pa ngayon din ako ang imuhang tabang. Na mapuy-an ako na kanang mapuy-an ako ang gusto nimo na mahitabo sa akong kinabuhi. Sometimes we heard ba, kasalanan din na siya. Ano ba? So, ngayon kita tabang sa Ginoo nga Lord kanang worthy ta ingon ba nga anak ta sa Ginoo. Amen? We are identified with Christ. So unsa man nga magpaila nga anak ka ni Jesus. No? Unsa may mailahan nimo sa tao nga anak sa Ginoo. No? So kita makatubag ta. Mailhan man ta sa atong binuhatan, the way ta mag-istorya, no? The way ta sa atong action, no, mailhan. So, we are identified with Christ. So, ingon sa pulong sa Ginoo, the life, ingon si Paul, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. We are fixed or settled in a new life. So, ang atong old self, wala na to because gideal to siya dito sa cross, and our life is built upon the finished work of the Lord. So, ang ato ang kinabuhi are fixed, no? Fixed na siya. Kanang, secure because you are identified. We are identified with Christ. And number 4, why we need to establish our life sa gibuhat ni Jesus dito sa cross, because it is reconciliation and peace. Nakaangkuntag ka ng napasiguli ang atong relasyon kung nakabatuntag kalinaw diha sa Ginoo. The cross is the place where God and man are brought back together. Amen? Pinaagi lang yun sa kamatayon ni Ginoong Jesus dito sa cross, nagkaangkon og reconciliation. Napasiguli ang relasyon sa tao, palit sa Dios o sa tao. Amen? Wala nagilain. No? Sa unang panahon, mag-offer silang mga animals
ang ilang ihalad kay para mapasaylo, pero pinaagi sa dugo ni Jesus, pinaagi sa gibuhat ni Ginoong Jesus dito sa cross sa Kalbaryo, nakaangkon tao. Reconciliation, napasiguli ang relasyon nato o sa Dios. Like kana bitang usa ka kanang sa tawag ani cliff ba na siya, makita ka ng bridge, no? Ang bridge nagsimbolo na siya kay Ginoong Jesus nga kita diri si God diri sa bihag namatay si Jesus, ang iyang kinabuhi mahimong makaadto na ta diha sa presensya sa Ginoo because of Jesus life. Amen. Pinaagi siyang dugo kay dili magid ka makaadto sa presensya sa Ginoo kay we are sinners na. And God is holy. Ug walay lain nga makapapa sa sala sa kalibutan kun dili lang yun ang dugo ni Ginoong Jesus. That's why Jesus offered His life, gave His life para ikaw ug ako makaadto ta sa presensya sa Ginoo. Natay kagawasan. Ato nang nasabtan. Napasiguli ka, nakaangkon ta og kalinaw. No, dili na ka troubled. No? Dili na ka bothered because you know that you are saved and you are identified with Christ and nahimong na reconcile o nakaangkon ka sa kalinaw. Colossians 1:20, it says, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. So, pinaagi lang yun sa gibuhat dito ni Ginoong Jesus sa cross. Pinaagi siyang balaan na dugo, nakaangkon ta reconciliation. Romans 5:10, it says, we were reconciled to God by the death of His Son. So, to be established here is to live in a state of permanent peace with God. So, sa atong kinabuhi na Kristohanon, kinahanglan puy-an nato ang naay kalinaw. Amen? No? Puy-an nato ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Siguro na may time na kanang ma-disturb ta, ma-distract ta, pero mubalik kita sa basic. Gibuhat ang tanan ni Jesus para makaangkon ka o kalinaw, para mahimong stable ang imong kinabuhi, para ma-fix ka. Amen? Ma-fix ang imong nauna, imong emotion, no? Gibuhat ang tanan sa Ginoo para ma-establish ang imong kinabuhi. Why not? Nganong lisod man? No, nganong lisod man mo engage? Nganong lisod man pag-stand na I am fixed, I am strengthened, I am confident. Anong lisod man na? No? Maybe there are napay mga butang na wala nato nahatag diha sa Ginoo. Maybe there are a lot of things na wala pa po nato nasabtan. God's desire is to establish us, especially sa iyang gibuhat dito sa cross. Everything is done so that we will maduol ka nga na sa iya. Diba? Kung gibuhat din ang tanan. Desire sa Ginoo nga ma-establish ka, malig-on ka, no? Na ang pulong sa Ginoo nga mo remind sa atua, no? Na ang Holy Spirit nga mugahid sa atua. Why is it that there's always been something nga nagabira-bira sa tunang nga o atong kasing-kasing? Maybe because naapay something na kinahanglan nato ihatag sa Ginoo or basin ang atong faith kulang pa, no? Basin na apay doubts, no? Mao na nga ana sometimes mo feel ta nga ma-weaken ta because there is something panday na kailangan nato i-work out. Just live what God's promise sa ato ang kinabuhi. Gusto sigid sa Ginoo nga malig-on ta. Amen? Naa ang gahom sa Balang Espiritu Santo nga gihatag niya kay para malig-on ka. No, dili ka mag-worry. Amen. Na ang promises ni Lord, na ang promises ni Lord, na ang always ayang help. Pero ngano magyud nga mura man kita magpanik. No, ngano mas shaken man ta.
So all we need is to claim, to stand sa iyahang gibuhat dito sa cross. Amen? Praise the Lord. Malingkod ta, and then, manindog tang tanan, and then let's close our eyes as we come to the Lord, no? In response sa iyang pulong, karon nga kabuntagon, na kung sa una, our life is always on trying, always ka gusto nga, naga-try ka, pero karon nga, you have Jesus in your heart. Everything na gibuhat sa Ginoo, it's a life of trusting. Nangla na musalig ka sa Ginoo. It is a spiritual realization na the cross is the immovable ground upon which our entire life, salvation, and future hope are built. Amen? Atong puyan na ang atong kinabuhi, atong kaugmaon, atong paglaog, diha lang yun kang Ginoong Jesucristo. So the cross must be preached. The cross is the power of God. Amen? So naigahom ang gibuhat ni Ginoong Jesus dito sa cross sa Calvary. There is power in His blood, and claim it. That's why mingong ta kanunay nga, Lord, cover me with your most precious blood, because there is power in His blood. Amen? Whatever things na imong ma-experience every day, always claim the blood of Jesus, and you are protected. You are safe because of the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Worship your name, O God. As we sing that song,